Samantala, mga residente, government agencies at NGO sa Tacloban City nagtutulong-tulong ngayon upang maihahon ang lungsod mula sa malaking pinsalang iniwan ng Bagyong Yolanda. Narito naman ang ulat ng aming kasamang si George Bandola. Volunteerismo, yan ang unti-unting bumubuhay ngayon sa Tacloban City at sa mga kanugdog na lugar na sinalantan ni Yolanda. Mula sa mga kalyeng patungo ng Tacloban Airport, sama-sama at tulong-tulong ang mga residente at MMDA na manguna sa paglilinis. Ang maganda sa ginagawa ng MMDA, segregated na at debris na nakukuha sa lansangan. Sa ganitong paraan daw, madaling mahahakot ang mga putik at basura ang hindi kailangang itapon basta-basta kung pwede naman itong i-recycle. Sa kabilang kalye, pinangungunahan din ng isang foundation ang paglilinis sa lansangan. May nakukuha naman daw ang mga residenteng maglilinis ng kanilang lugar din. Pagkain, kapalit ito ang paglilinis at pag-aalis ng mga harang sa daanan hanggang sa tuluyang makabalik sa dati nitong itsura ang Leyte. Kahit wala ding uniforme, hindi naman napapagod ang isang lalaking ito sa pagmamando ng trapiko. Dumadami na rin kasi ang mga sasakyan sa Tacloban at para madaling makapasok ang mga tulong pa. Samantala, pila na rin ang mga sasakyan sa gasolinahang ito na nagsimula ng mag-refill. Full tank ang kondisyon basta wala lamang extra na galon na paglalagyan. Mula sa obserbasyon ko, bumubuti ng sitwasyon sa Tacloban at sa malaking bahagi ng Leyte higit sa 2 linggo matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda. Mula sa Leyte, kasama sina Elmer Janco at Danny Mateo para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Wala lang pipigil sa mga residente ng Tacloban para sila ay muling bumangon mula sa pagkakalugmok na dala ng kalamidad. Kaya't unti-unti makikita na sa lungsod ang panunumbalik sa normal na at inumpisahan na nga ito ng ilang mga negosyante. Narito ang ulat ni Cathy San Gabriel. Unti-unti nang bumabangon ang pagninegosyo sa lungsod na 2 linggo lang ang nakararaan ay idinapa ng maladilubyong bagyo. Sa tabing kalye, inabutan namin si Eboy, isang barbero. 40 pesos ang kanyang singil kada gupit. Nag-iikot-ikot siya sa mga barangay at swerteng hindi naman bababa sa 10 kada araw ang kanyang nagiging customer. Simula nang umpisahan niya ang kanyang panggugupit. Dati raw ay may barberya si Eboy. Ngunit, gaya ng maraming istruktura dito, ay nilamon ito ng dagat nang sinalanta ni Yolanda ang kanilang lungsod. Pagtingin ko sa pisto ko, wala na. Pinuntahan ko, wala na yung pisto ko. So, nag-isip na lang ako na kung para mabalik lang yung pisto ko yung dati. Kasi doon ko kinukuha yung ko ng mga anak ko. Sa isang restaurant naman, nagbukas ang bangko na ito gamit ang isang mesa at silya at isang laptop. Nagawa ng kanilang nag-iisang teller, bihan ang may 50 kliyente nito. Right now, we service our clients using some of our own. No? We have our own way of doing it. Serving instead of going back there because we want to rehabilitate the Union Bank place there. At dahil wala nga daw tatalo sa Pinoy ingenuity, ang bakery at grocery na ito nagbukas ngayong araw at nagtinda ng tinatawag nilang Yolandesal. Simula daw ng magbukas kaninang alas 5 ng madaling araw, ay 8,000 piraso na ng Yolandesal ang kanilang naibenta. Patok na patok daw ito dahil ngayon lang may nabiling pandesal ang mga Taclobanon na dito ginawa at niluto. At bakit nga ba Yolandesal ang tawag dito? Well, after Yolanda, we want people to smile, to laugh. So if pagka sinasabi ko Yolandesal, they started to laugh, they started to smile. Parang nakakaroon ng buhay ang mukha. Na, wow, hindi pa pala tapos. There's light after Yolanda. Para sa Telebisyon ng Bayan, Cathy San Gabriel, Tacloban City.